sapagkat ikaw ay pag-ibig. Hallelujah. Ikaw ay pag-ibig. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Kaya Panginoon, as children of the living God, help us to be perfect in love. Help us, Lord, to obey your law of love. Hallelujah. To love you with all our hearts, with all our soul, our spirit, our might, O God, and to love others, O Lord, as you have loved us. Thank you, Father. We express our love to you. Jesus, we express our love to you. Holy Spirit, we express our love to you. Hallelujah. We worship you in the beauty of holiness. We bless you, Lord. We bless you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. And welcome po sa the Foursquare Church, San Juan City. And it is our joy na kayo po ay kasama namin sa prayer meeting po na ito. Tayo po ay nagpipray individually sa mga tahanan po natin. May mga quiet times po tayo. May mga devotion time po tayo, personal devotion. But iba rin po yung tayo po ay meron pong siniset na time or commitment na tayo po ay magsasama-sama to pray. Meron ding pong power yung agreement, no, ng mga believers. Ang sabi ng Panginoon, when there are two of you that agree on earth, at least two, no? At least meron pong dalawa na anak ng Diyos na nagkakasundo, they agree. And whatever you bind, sabi po, no? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So ano man po yung mga bagay na pinagdidesisyonan natin sa earth and we agree on those matters, yun po ay binding. Yun po ay ino-honor ng Panginoon in heaven. But of course, it has to, yung context po noon has something to do with aligning our will to the will of God. No? Kasi hindi naman po pwede na nag-a-agree, may pinagkakasunduan tayo pero hindi agree sa kalooban ng Panginoon o salungat sa kalooban ng Panginoon. But definitely those things, kahit mag-agree tayo, hindi po i-honor ng heaven. Okay? Ang sinasabi po doon ay binibigyan po tayo ng Panginoon and the church was given authority. Especially po sa mga sa church discipline, in the context of church discipline, binigyan ho ang church ng authority ng Panginoon. So, tayo po bilang mga anak ng Diyos, when we exercise no po yung wisdom ng Panginoon, yung discernment, and we agree together, meron pong power yun. Even as we pray tonight, every Wednesday, nag-set po tayo ng time na eto, Wednesday as a church, we will gather together to pray. Ino-honor ng Panginoon yung commitment na yun. Kaya, ako po as a pastor, nagpapasalamat po ako sa inyo when you join us every Wednesday to pray. Because commitment po ito eh. Nag-set ang church na ito yung time natin, hindi lang to basta schedule. Hindi lang to basta schedule. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ, nung nagturo siya ng chapter 6, no? Nagturo si Jesus Christ ng prayer. Sabi niya doon, when you pray. Hindi niya ginamit yung if. If you pray, say this. Our Father who art in heaven. Ang sabi po doon, when you pray. Ibig sabihin, ini-expect po ng Panginoon na tayo po ay mananalangin. Ibig sabihin, para kay Jesus, nung tinuro po niya yung model prayer, yun po talagang dapat na, na title nun eh. Model prayer, hindi the Lord's Prayer. The model prayer. Kasi pattern lang po yun. This is how you pray. Kasi sabi ni Jesus, this is how
you pray. So it's a pattern. Tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin. And then, sabi niya, when you pray, ini-expect ng Lord na tayo po ay makikipag-communicate sa Kanya, makikipag-usap po tayo. No? Kaya, when you pray this. This is how you pray. Heavenly Father, who art in heaven, our Father who art in heaven, hallowed be your name. So dito po, ini-expect ng Panginoon na tayo po ay magpipray sa Kanya. And for the Foursquare Church San Juan City and most of the Foursquare churches in the Philippines, talagang Wednesday po ang prayer meeting. So siniset po natin yan. Nag-set tayo ng Wednesday, hindi lang po schedule yan. Para sa Panginoon, may agreement tayo. May commitment tayo na mag-gather tayo together to pray. And when there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst of them. Alam mo, it's a holy, holy commitment and holy appointment unto the Lord. That when we gather together every Wednesday in the name of Jesus, He is with us. He is joining us. It's two-way, actually. No? When we gather together in His name, we are having fellowship. Sabi nga natin last Sunday, we are having fellowship with the Trinity. Amen? We are having fellowship with the Trinity. We are joining the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit in our prayer meeting. And at the same time, ganun din naman, it is mutually sa Panginoon. When we gather together in His name, He is also joining us. He is in our midst. Grabe, no? Ang Diyos pala masaya din na gusto niya makasama po tayo. Tayo po ba, ganun din po yung damdamin natin, yung feeling natin na may excitement tayo every Wednesday or every Sunday when we gather together as a church? Because alam natin na tayo po ay kakatagpuin ng Panginoon. Yes, that's the term. Kakatagpuin tayo ng Panginoon. So, we must show up. Kailangan po nating pumunta, kailangan po nating magpakita. Lagi na lang natin sinasabi na Jesus will show up or the presence of the Lord will show up, the Holy Spirit will show up. Kailangan din tayo. 'Di ba? Mag-show up din tayo. Kailangan din tayo po i-fulfill natin yung commitment natin. When we expect the Lord to move, when we expect the Lord to show up, dapat din tayo i-honor din natin yung commitment natin. Kapag tayo ay nag-set na ito, Wednesday or Sunday, mag-gather together tayo. Ito yung assembly time natin in the name of Jesus, alam natin na nandun ang presence ng Panginoon. So kaya nga, alam mo nyo, sa Hebrews chapter 10 verse 25, ano po ang admonition sa atin doon? Let us not forsake the assembling of ourselves together. Huwag daw po nating ipagwalang bahala, huwag natin i-take for granted yung ating mga assembly. Why? Because sa harapan ng Panginoon, kung ano yung pinag-agrihan natin, ino-honor po yan ng Panginoon. And the Lord will really show up. Because it's His promise. Salita po niya yan eh. Na there are 2 or 3 gathered together in my name. Nandoon ang presence. I am there in the midst of them. Because kung ano ang pinag-usapan natin, yung commitment natin, ino-honor ng Panginoon. So He will really show up. So dapat tayo din po. At alam nyo, isa ring sa mga na-observe ko po, no? Don't just show up na present ka physically. Huwag lang ho tayo nga attend ng church na for the sake of attending. Para lang, mas makita ni pastor na uma-attend tayo or makita ng mga kapatid na active pa tayo. When we have this commitment or agreement na Wednesday or Sunday ay meron tayong assembly, show up prepared. Show up na ikaw ay ready. Na alam mo na the Lord will show up. We long for
for an encounter with the Lord, we long for the move of God, aba dapat tayo din, mag-show up tayo na prepared tayo. Dapat prepared tayo. Dapat may expectation tayo na may gagawin ng Panginoon. Kasi bakit mo naman sasabihin na ba't tayo mag-e-expect na magpapakita ang Panginoon, magmumove ang Panginoon? 'Di ba? Kung wala naman tayong inaasahan sa Kanya. Anong gagawin ni Lord? 'Di ba? Anong gagawin niya? How will He manifest His presence? Dapat may expectation tayo. Kaya dapat prepared po tayo. Huwag lang tayong pumunta ng church just na parang ordinaryong araw lang na parang, pupunta ako doon. Na nawala tayong expectation or reason sa isip natin na may gagawin ng Diyos na mga miracles. Natutugunin ng Lord yung prayer natin. Kasi, kung wala ho tayong expectation at wala tayong pananampalataya na may gagawin ng Diyos, why even bother to pray? Why even bother na pumunta ka ng church? No? Hindi ho yan yung yung para lang tayong umattend ng church. Kailangan, imagine nyo po yan ilang beses lang tayo nagmi-meet sa isang linggo. Wednesday, tapos Sunday. O sabihin na natin, most of you, pumupunta lang Sunday. Diba? Nag-church kayo Sunday. Kung minsan na lang ho tayong magkita-kita, dapat make the most out of it. Imagine nyo po, 24 hours in a day, tapos yung assembly natin bilang mga believers ng Panginoon, ilan lang? From 10 to 12. Sabihin na natin 9 dahil umattend ka ng attend ka ng Sunday school, adult Sunday school. Sabihin natin maximum 3 hours. Maximum 3 hours. 'Di ba? Tapos yung iba malilate pa. Tapos minsan pag nag-overtime pa ng konti, masama pa loob natin. Imagine nyo 3 hours lang ang meeting natin together. Hindi pa kayo magfo-focus. Tapos lumilipad pa isip nyo. Sayang. Di po ba? Sayang din kung pupunta ka ng church tapos wala kang expectation. Hindi ka prepared to receive the Word of God. Wala kang expectation na mag-grow ka. Wala kang expectation na meron kang iti-take home na something na palapit ka sa Panginoon or meron kang bagong natutuhan about the Lord, about God. Sa mga pinag-usapan, na wala kang expectation na makapag-serve ka. Hindi ka prepared na mag-serve, na maging pagpapala sa mga kapatiran natin. Wala kang expectation. Minsan may mga Kristiyano pupunta ng church, ang expectation nila, sila yung pagsisilbihan. Sila yung kailangan i-welcome, batiin. Sila yung kailangan bigyan ng atensyon. Tapos magtatampo kapag hindi na bati, hindi na ganito, hindi. Mga kapatid, we need to grow up. We need to grow up. Kung gusto po nating mag-grow, yung sinasabi nating growing together in love, wag ho nating iasa lang sa pastor. Wag lang ho nating iasa na sasabihin natin, are you blessed? Tapos sasabihin natin, hindi ako blessed kasi ganito, ganyan. Marami tayong mga napuna, marami tayong mga nakitang mga hindi kaaya-aya sa church. Bakit nyo napupuna yan? Bakit ang mga mali ang nakikita natin? Alam mo kung bakit? Kasi ikaw mismo wala kang expectation . Hindi prepared ang heart mo. Pumupunta tayo ng church, hindi prepared ang heart natin. Ang ini-expect natin tayo yung pagsisilbihan. Wala kayong expectation na mag-serve. Kung focus kayo sa presence ng Panginoon, kung ang bawat isa sa atin nakafocus ang eyes natin sa Panginoon, ni even yung mga mali, hindi na ho natin mapapansin yan . O kung napapansin man natin, hindi ho maapektuhan yung heart natin na hindi ho tayo nakapag-really worship sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay nakafocus sa Lord at ang intention mo pagpunta mo sa church ay makapag-minister ka, makapag-serve ka, and ikaw ay mag-grow, talaga namang mangyayari yan. Why? Ang promise ni Lord, there are 2 or 3 gathered together in my, I am there in the midst. The Lord will really show up.
Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Na siya po talaga ay magpapakita yung presence niya nasa kalagitnaan natin. May gagawin ho talaga siya. It's just that may mga Kristiyanong uma-attend ng service, ng assembly natin, their hearts are not ready. They are not prepared. Lumilipad. Nasa loob ng church pero yung isip nila nasa distracted. Lumilipad. Iba ho yung nasa isip. Ang masakalungkot pa ho dyan, yung pupunta ka ng church, tapos matutulog ka. Hindi po ba? Ano ba yan? 2 oras na nga lang, 3 oras na lang, pupunta ka ng church, tapos hindi ka pa mabibless kasi hindi mo mapipick up yung message. Bakit? Antok ka, unprepared ka, pati katawan mo, hindi prepared. Hindi prepared yung spirito mo, hindi prepared yung mind mo, hindi prepared yung physical mo. And do you expect to be blessed? Paano tayo mag-grow niyan? Di ba? Paano tayo mag-grow kung ganyan po tayo? So dapat po, alam natin na Wednesday may assembly tayo, Sunday may assembly tayo, prepared tayo dapat. Hindi po yung a-attend kayo ng church, dito pa lang kayo hihingi ng tawad. Alam nyo yan? Lalo na ho sa mga workers. Alam nyo na naka-assign ho kayo, may assignment kayo, mag-ministry kayo. Wag ho yung darating kayo ng church, doon pa lang kayong hihingi ng tawad sa Panginoon. Doon nyo pa lang i-align yung spirit nyo sa spirit ng Panginoon. Para kayong ano yan eh. Di ba yung parang sasakyan, kung kailan aalis na kayo, doon nyo palang paiinitin yung sasakyan nyo. Buti na lang po yung motor namin, automatic. No, yung dati naming motor, kailangan painitin mo muna, no? I-on mo, tapos paiinitin mo pa siya. Mga kapatid, paano ho tayo mag-grow? Paano ho natin, tas sasabihin natin, bakit parang nagdi-diminish na yung mga miracles? Bakit parang hindi na nagmumove ang Panginoon? Alam mo, hindi problema ng Diyos yan eh. Kasi ang Diyos buhay eh. Ang Diyos, hindi naman nawawala yung power niya. Tama? Hindi mo nababawasan yung power ng Lord to heal us, to perform miracles. Ang tanong dito, ready ba tayo? Kasi ganito yan eh. Pag ang Diyos ho naghimala, tingnan nyo ha, pansinin nyo ho sa mga, bakit ho nagmi-miracle si Jesus? To reveal Himself, di po ba? Para i-invite tayo na maniwala sa Kanya. Yun yung purpose ng miracles eh. Mga ebidensya ng existence ng Panginoon, ng presence ng Lord. Pero kapag ka nagmilagro ang Panginoon, ine-expect niya na yung mga taong naka-witness ng miracles niya, maniwala sa Kanya. And for us naman, na mga mananampalataya na, kapag may nakita tayo na milagro ang Panginoon, ine-expect niya mag-obey tayo sa Kanya. Ma-establish lalo yung faith natin, lalong maging deeper yung faith natin sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Kasi nakikita natin, totoo ang Diyos eh. Tayo po ba? No? Hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon. Pray lang tayo ng pray sa Panginoon. But when you see God moving in our church, when you see God answering your prayers, when you see God performing miracles in your life, in your family, in your job, in our church, the question is, are you ready? Are you prepared to deepen your relationship with God? Are you ready to obey Him, to follow Him? Kung ano po yung ipinagagawa niya sa atin. Alam niyo po, yan ang problema ng mga Israelites eh. Imagine niyo po, from Goshen, from Egypt, pinakita ng Lord, 10 salot, pinadala dun sa mga Egyptians. Doon sa 10 salot na yun, habang nagsasuffer ang mga Egyptians, doon sa part ng Egypt na Goshen, na town ng Goshen, kung saan nakatira yung mga Israelites, wala man lang naligaw na langaw, wala man lang naligaw na palaka.
Kaya ang alam niyo po, kung i-analyze nila, this is really the hand of God eh. Protecting the Israelites, tapos punishing the Egyptians. Tapos pinalaya na sila, di ba? Pinart ng Lord yung Red Sea. Hindi po spiritual yan. Nakita na witness po talaga nila yung nahati yung dagat. Tumawid sila on dry ground. Tapos paano nilunod ng Panginoon yung mga armies ng Egypt? Tapos in the wilderness, they were wandering for 40 years dahil sa katigasan din ng ulo nila. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Imagine mo yun, nauuhaw sila. Nag-provide ang Lord ng tubig. Nagutom sila, nagpaulan ng Diyos ng pagkain. Nasawa sila sa mana. Gusto naman daw nila yung meat. Ay, nagbigay naman ng Lord ng mga quails. Imagine yun, for 40 years na naglalakbay sila sa wilderness, yung bato na source ng tubig nila, sumusunod sa kanila. Plus the presence of the Lord in the form of a cloud by day, na sinisilungan sila. Sa gabi naman, ito ay isang pillar of fire para bigyan sila ng liwanag at ng init sa gabi. Because sa wilderness, napaka-extreme ng weather. Sa umaga, napaka-init. Sa gabi naman, napakalamig. Imagine nyo yan. Walang nagkakasakit sa kanila. Tapos, yung mga damit nila, wala namang nananahi doon. Wala namang tipo ba? Pati yung mga tsinelas nila, miraculously lumalaki. Pati yung mga damit nila, miraculously, sumusunod din habang lumalaki yung mga bata. Imagine mo, 40 years eh. So, habang yung mga bata lumalaki din yung damit nila. Diba? Paano sila walang tanim doon, hindi sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng Lord. Wala silang kahirap-hirap. Pero despite of all the miracles, manifestation ng presence ng Lord, ang laging issue ng mga tao, faith. Paniniwala nila sa Diyos. Faithfulness nila sa Lord. Kaya anong nangyari sa kanila? Of all those people na originally nakalabas ng Egypt, and according to the scholars, sabi nating mga estimated 3 million people, 2 lang ang natira sa mga original na lumabas ng Egypt. Si Caleb at saka si Joshua. Bakit nagkandamata yun? Hindi nakapasok sa promised land? Because of unbelief. Unbelief. Kasi despite na nakikita na nila lahat ng mga miracles ng Lord, issue pa rin sa kanila yung pagtitiwala sa Lord. Tayo po ba, mga kapatid, sa nakikita nating testimony, nabasa nyo na po ba yung The Testament? Uy, nakabili na ba kayo ng Testament? Opo. Kayo naman, alam nyo naman yan eh, kahit di nyo nga basahin yung ating Testament eh. Andyan lahat ng mga kwento po sa The Testament ng mga testimony ng mga different departments. Paano nagsimula ang church? Paano nag-provide si Lord? Pero tayo kaya nga isinulat na natin kasi alam natin yung kwento ng church natin kung paano tayo binless ng Lord. Hindi pa ba sapat yan sa atin para magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon, para mag-obey tayo sa Lord? Kasi nakita natin yung pag-move ni Lord sa church. Hindi naman yan dahil sa atin hindi po ba? Yes, player tayo, kasama tayo dun. Instrument tayo ng Lord. But it is the Lord working through us, in us, and with us. Ganyan yan So dapat po tayo, every Sunday, ready tayo. Ready tayo kasi, tingnan nyo, napapansin ko nga, sabi ko, Lord, 2 years pa lang, ang dami mo nang gustong ipagawa sa amin. Talagang grabe yung pagkilos ng Lord sa pag-reach out natin sa San Juan. Grabe po yung ginagawang engagement ng church natin. Pero alam nyo, ilan lang sa mga workers natin, ilan lang sa mga members natin ang talagang nagre-respond din po talaga. Para pag nagpapatawag kami ng mga, kailangan natin ng additional workers sa ganito, ganyan, para evangelize natin yung mga tao. Hindi naman lahat talaga.
ay talagang nagko-commit or sila, sumasali. We thank the Lord for those people, no? Sa mga kapatiran natin na talagang may available and willing po talaga na sumunod do sa ginagawa ng Panginoon, mag-participate sa ginagawa ng Lord. Pero ang prayer ko po, lahat tayo, no, dapat dumami pa. Dumami pa talaga. Kasi hindi naman yan, no, hindi ko ibig sabihin na yung kung may work po kayo o talagang hindi kayo available. Naintindihan po namin yan. I understand na hindi po kayo nakakasama because may work po kayo or meron po kayong mas importanteng gagawin or may lakad po kayo, may prior commitment po kayo. That's okay. Pero kailangan sumabay tayo do sa ginagawa ng Panginoon. Diba? Sumabay po tayo, mag-respond po tayo sa move ng Panginoon sa church natin. We really need more people to respond sa ginagawa ng Diyos sa ating church. We need to believe it. We need to believe and we need to trust the Lord sa ginagawa po niya sa church natin. Dapat itong nangyayari sa church natin, it will encourage us na lalong magtiwala sa Panginoon. It will encourage us na lalong mapalapit sa Panginoon, na lalong sumunod sa Panginoon. Diba? Nakakapagod. Totoo yun. Pero dapat ma-realize natin na itong nangyayari sa church natin, hindi po ordinary. I-compare nyo po ang nangyayari sa church natin sa normal na mga nangyayari sa mga church planting or mga nagsisimulan church. This is extraordinary. Si Lord lamang po ang explanation yan. It is because of the Lord. So yung mga ganyang bagay po, it should attract us na lalo po tayong mapalapit sa Panginoon. Because nakikita natin yung presence ng Lord na nagmamanifest po sa ating church. At isang bagay po na nais ng Lord na makita sa atin is yung prayer. Prayer po natin. Honor our commitment every Wednesday for us to gather together to prayer. You don't need to be here physically and not necessarily nandito ka sa church. Kaya nga tayo may live kaya nga tayo may online. Kahit nasa bahay po kayo, kung hindi po kayo pupunta sa church, mag-join po kayo sa amin. Join us every Wednesday. Kahit nasa bahay po kayo, nasa online kayo, hindi naman nare-restrict ang Diyos. Kahit magkakahiwalay tayo ng lugar. Basta ang importante po yung agreement natin na tinakda ng church, nagkaisa tayo, Wednesday prayer meeting. I-honor po natin yung commitment natin sa Panginoon because He will show up. The Lord will move. Nakita nyo ba? Sa mga pinagpipray natin, tinutugon naman ng Diyos, di po ba? Kasi kung napapansin natin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, tigil na natin to. Kaya nga nabibless yung church natin because God is listening to our prayers. He's answering our prayers. Mga kapatid, effective po yung nangyayari sa atin, yung ginagawa po nating pananalangin. How much more kung mas marami pong kapatiran ang magjo-join sa atin para mag-pray? Aba, di mas lalo po na ang Diyos matutuwa po sa atin because we are honoring our commitment with Him. When we expect the Lord to move, dapat tayo din po maging faithful tayo sa commitment natin. Gaano po kahalaga ang prayer? Alam niyo po, napag-isip-isip ko yung message natin last Sunday. God is a community. Yung Diyos po mismo, the Father, Son, and Holy Spirit, sabi natin, they are a loving community. They are loving each other. They are honoring each other. Imagine niyo po, existing equally, co-equal, in essence, in being, silang lahat, the Father, Son, and Holy Spirit. Tingnan nyo po in Genesis, tingnan nyo ha, akala nyo ba tayo lang ang nagpe-pray sa Lord? Tayo ang nagpe-pray kay God? Prayer also exists between
the community of God. The Father, Son, and Holy Spirit, sila din, they pray to one another. They communicate. When I say they pray to one another, ang ibig sabihin ko po nun, they are communicating with one another. Because prayer is communication. Prayer, in our context, prayer is our communicating with God. We are communicating with God through prayer. Pero alam niyo po ba na yung prayer, it also exists within the Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit. They are communicating with each other. Genesis, chapter 1. Sa simula pa lang, chapter 1 pa lang ng Bible natin, nandun na ang prayer. Nung sinabi, let us make man in our image. Di ba may kausap ang Diyos? Let us make. Ano yun? That's prayer Grabe yung pinarealize sa akin ng Lord. Prayer yun. They are communicating with each other. The Father, Son, and the Holy Spirit communicating with one another. There's prayer within the Godhead. Let us make man in our image. Nag-uusap po sila. When they created man, nag-usap-usap po sila. Nakita niyo po yun? Tapos nung dumating na po si Jesus, nagkatawang tao po, yung Son of God. And the Word become flesh and dwelt among us. John 1:14. Ano pong nangyari doon? Nakita natin there are many times that kinukwento po sa atin in the Gospels that Jesus is praying to the Father. Is praying to His Father. In John chapter 17, nandun po yung napakahabang naitala na prayer ni Jesus Christ. Praying to the Father. Jesus the Son talking to His Heavenly Father. Even dun sa baptism na pinag-aralan natin last Sunday, God the Father in heaven speaking, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Nagsasalita ang Panginoon. Nagte-testify si Father, si God the Father, na si Jesus Christ yung beloved Son niya. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Mga kapatid, tapos sabi po sa 1 Corinthians, tingnan nyo to. 1 Corinthians chapter 2. Verse 11. Okay. Simulan ko lang dito sa verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Ang Holy Spirit daw po, sabi po niya, it searches all things. Alam daw po ng Holy Spirit lahat ng bagay. Kahit yung mga deep things of God. Verse 11, tingnan niyo po. For what man knows the things of a man except his spirit? Sino daw po nakakaalam ng iniisip ng tao o yung nasa mind ng tao except yung spirito po ng tao na nasa kanya. Okay? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Si Jesus Christ, verbally, nung tao siya, He's speaking verbally to God. Pero ang prayer din, ang communication din ng Panginoon, ng Godhead within Himself. Kasi God is Spirit, right? God is Spirit. So hindi naman verbally. Pero they are communicating with one another because, tingnan nyo, the Spirit knows, no one knows the things of God except the Spirit of God. Alam ng Holy Spirit kung ano ang mind ng God.
ni God. So, ibig sabihin nun, hindi lang po verbal ang communication ng Diyos within the community. But they are communicating spiritually. Spiritually, they are communicating. I believe na nung sinabi ng Diyos, and God said, let there be light, that's spiritual. When God said, let us make man in our image, because God is spirit eh. They are talking spiritually. Spiritually. Wala namang katawan ng Diyos eh. Wala naman siyang bibig, literal na bibig, para magsalita siya. But that is spiritual. Something spiritual. Kaya nung sinabi din na yung Word of God, the Bible, no, all Scripture is God-breathed. Ano ibig sabihin nun? Na-produce ang Bible, ang Word of God, through the breath of spiritual. Spiritual po. Nagsasalita ang Diyos spiritually. So the Holy Spirit knows the mind of God because they are communicating spiritually. Imagine nyo kung ang Diyos nga nakikipag-usap sa isa't isa. Jesus talking to the Father, praying to the Father. Tapos tinuruan niya tayo ng mga alagad niya na this is how you pray. He is expecting us to pray. So mga kapatid, when we are praying and we are honoring our commitment every Wednesday to gather together, to assembly, and to pray, we are joining the Father, Son, and Holy Spirit in our prayer. Even yung formula ng ating prayer. Listen to this. Yung ating prayer naka-address kay Heavenly Father, sabi, Our Father who art in heaven, and we are praying in Jesus' name. Huwag niyong kalilimutan yun. When you are praying, always say, in Jesus' name, we are praying in Jesus' name. At ano naman ang role ng Holy Spirit? We are praying in the Spirit and by the power of the Holy Spirit. Kaya po pag tayo po ay nagpipray, we are not just talking to one member of the Trinity. When we are praying, nandun po tayo, lahat kinakausap natin, the Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. Kaya alam nyo po, when we are gathering together every Wednesday, this is a special prayer meeting. Consider it special prayer meeting. Why? We are meeting, we are communicating with the Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit. And we are gathering, 2 or 3 gathering together in the name of Jesus. The Lord is also with us. God is joining us. We are joining, entering the presence of the Lord. And the same way, God is also joining us. Imagine nyo po yan. Kung tayo nga po, excited tayong minsan. Kanina po, may friend po kami na for ilang years, hindi namin physically na-meet. Kasi nasa Australia na po sila. So ngayon, pumunta po sila ng Philippines. Kanina nag-set po sila ng appointment para i-meet po kami. Alam mo yung joy and excitement to catch up with them. Dapat ganun din po yung feeling natin. How much more na tayo po, King of Kings, Lord of Lords, God po yung kausap natin, kinakausap natin. Dapat po maging excited tayo. Oh, I'm excited to attend the prayer meeting. I am excited to attend Sunday service. Because hindi lang yung mga brothers and sisters natin ang minimit natin doon.
Hindi lang ho yung si pastors, hindi lang ho yung mga elders or sino mga kapatid natin ang minimit natin sa ating assembly. Most importantly, brothers and sisters, ang minimit natin si Lord, the Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya dapat prepared po tayo. Di ba tayo nga pag may appointment tayo, di po ba, nagbibihis tayo ng maayos, talagang nagpapaganda tayo, how much more we are meeting with God. Dapat prepared tayo. Amen? No, maging lesson po sa atin yan at maging paalala po sa atin yan na tayo po ay prepared when we come every Wednesday or every Sunday. Prepared po tayo. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Huwag lang ho ang tingnan natin anong nangyayari physically, but spiritually, dapat makita natin that we are fellowshipping with the Father, Son, and Holy Spirit. That's why, alam niyo po, yung ating meeting together, we should consider it divine. We should consider it holy. We should consider it solemn. I-respect po natin. No, although sa ating church, we allow you to have coffee, no? We allow you to no? Kumbaga minsan nandiyan may kumakain, pero alam niyo ho, hindi na ho minsan kayo pag na-realize ho ninyo 'yan. Pag na-realize ho niyo kung gaano ka-solemn yung ating assembly because we are meeting with God, kayo na lang ho Kayo na lang ho makakaramdam ng kabanalan ng Diyos sa ating kalagitnaan. And we should respect our meeting. Hindi ka ho kaya yung mga bitterness, yung mga unforgiveness, hindi dapat yan nararamdaman natin kapag nasa presence tayo ng Lord, nagme-meeting together tayo. Dapat nandun yung pagmamahalan natin, yung pagpapatawaran natin. Why? Kasama natin si Lord Nakikita ni Lord yung puso natin, ka-fellowship natin ng Panginoon, tapos meron tayong mga hina-harbor ng mga unforgiveness. May mga masasama tayong iniisip. Hindi ho nakakalugod sa Lord Di po ba? So dapat ganun ang mentality natin. Hindi lang ang tinitingnan natin yung physical na, dapat ayusin natin yung church, pabanguhin natin, or dapat mag-practice tayo kasi maririnig tayo ng mga tao. Hindi lang ho ganun dapat ang preparation natin. No? Hindi lang ho dapat kami, yung mga workers, yung mga tumatayo dito sa harapang mga yung mga behind the camera, yung mga nagpe-prepare. Kayo din po, brothers and sisters. Whether uma-attend lang kayo, whether ang role nyo ay umattend ng service, kahit wala kayong gagampan ng papel, prepare yourself spiritually because you are meeting not only with your brothers and sisters, but we are meeting with the Father, Son, and Holy Spirit. Amen? So, pag yan ho, isinapuso ho natin yan, at isinaisip ho natin yan, mag-iiba ho ang ang point of view nyo sa mga susunod nating pag-attend nyo ng services natin. Sa totoo lang po, mag-iiba ho talaga. Mag-iiba ho ang attitude nyo pag kayo umattend ng service, pag ganyan ho ang mentality nyo. Kasi nakafocus na kayo sa presence ng Lord, ready ho kayo to receive His blessings, and at the same time, ready rin po kayo para gamitin ng Panginoon to serve. You are ready to be equipped kung ano man yung gagawin ng Lord na move, and you have your expectation from the Lord. Diba? Pagka ganun po tayong lahat as a church, grabe ho, makita ho nyo ang powerful move ng Panginoon sa ating church. Yung manifestation ng presence ng Lord sa ating church every Sunday, pag ganyan ho ang mentality natin. Hindi, paano ho mag-move ang Lord? A-attend tayo, hindi tayo prepared. Dito pa lang tayo magpe-pray, dito pa lang tayo mag-tune up ng ating mga sarili. Alam naman natin, Sunday kinabukasan, so dapat tayo din, matutulog tayo ng maaga. Hindi na ho tayo magpupuyat. Ang iisipin na natin, yung tutulog tayo, nakafocus na tayo kay Lord para kinabukasan, ready na tayo. Amen? Dapat ganyan ho ang ating preparation.
So whether naka-assign ka o hindi, kung may gagampanan kang papel o wala, same thing. Prepare. Dapat po tayo. Honor our commitment, be prepared. No, yung ating lagi po nating iisipin na we are fellowshipping with God, the Father, Son, and Holy Spirit. So as we pray, let's have confidence sa pananalangin po natin sa gabing to. Sa pagtaas po natin ng mga prayer concern natin sa Lord, let's have confidence na ang Lord po ay kasama natin and He is listening to our prayers and is going to bless us. Amen? Pag-pray po natin yung ating Sunday services, ating adult Sunday school, malapit na po nating matapos ang entire Bible from Genesis to Revelation. Okay? Anak, ikaw bang nag-ano nung last Sunday? Ano yung book mo? 3 John. Ilan na lang pong book. So imagine nyo po yan, Jude, Revelation na. 2 na lang. No, ako po ang naka-assign sa sa Revelation eh. Ako ang mag-i-end. So may another pag-aaralan na naman tayo, something to look forward sa adult Sunday school natin. Pag-pray natin yung ating service, yung children's church natin, yung ating Sunday school for kids. Pag-pray po natin yung ating mga workers, yung mga participants na naka-assign. Tapos pag-pray po natin yung evangelization ng ating city. Pag-pray po natin ang ating ministry sa mga police. Pag-pray po natin yung ating ministry sa mga 4-piece members sa darating pong February 20th. So Thursday po yon. Kung sino pong available sa inyo, tulungan nyo po kami na mag-facilitate. So maalagaan po natin itong mga tao na tumalid po natin sa Lord. And then, yung ating pong mga ministry sa mga schools, sa mga students, continue to pray for that. Pag-pray po natin yung ating mga activities sa ating mga, for February, yung ating pong activity for the couples, that is on the 15, and then 16, yung alabaster outpouring ng mga women. Okay? And then, finally, Feb 23, Sunday po yun, no? Hindi po Friday, but Sunday afternoon, finally, 2nd anniversary. Pag-pray po natin yung mga activities na yan. And then, yung mga departments natin, pag-pray po natin isa-isa. New leaders, and then more workers, pag-pray po natin. The Lord will raise up more leaders. Tapos, pag-pray po natin yung ating mga congregation, si pastor, pag-pray po natin yung mga deacons, deaconesses natin, elders, deciding body, workers and congregation. If you know someone na may sakit, pag-pray natin for healing. Kung meron po sila mga pinagdadaanan, no, pag-pray natin yung grace ng Lord for them to overcome. And then, lastly, pag-pray po natin yung mga supporters natin and ministry partners. Okay? Pag-pray din natin yung makahanap na tayo ng bagong place na mas malaki para po mas lalo po tayong mag-grow. Okay? So, yan po yung mga prayer items natin. Ipa-flash din po yan sa comment section. So, pag-pray po nating lahat. Alright? Sama-sama po tayong manalangin. Praise the Lord.
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Sing it again, my Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, lift your voices to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, we give you praise and glory and honor. We give you thanksgiving, Lord Jesus, the Father, Son, and the Holy Spirit being with us tonight. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your promises. Thank you for the wonders of your love. Hallelujah. Oh, blessed be your name. Yung pag-ibig mo, Panginoon, na nagbubuklod, nagbibigkis sa amin, Panginoon. Truly, your love unites us, Lord. True love unites. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your presence. And thank you for blessing us.
Hallelujah. Yung presence mo palang, Panginoon, is already a blessing for us. And more than that, as you perform miracles, O Lord, to grant our requests, is also blessing, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, for all your blessings tonight. Thank you, Lord, for gracing our assembly. Hallelujah. We give you praise, Lord. Hallelujah. You deserve all the praise. You deserve all the glory, Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, and thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. Kita-kita po tayo sa ating commitment, sa ating assembly sa darating na Wednesday at sa darating pong Sunday for our Sunday service. I love you all with the love of the Lord. The Lord bless you all. See you po.